Isang pagkakamali ang nagbago sa buhay ko. Isang biro na naging dahilan ng nakakatakot kong karanasan. Ako si Kiko. At ngayong araw, magbabahagi ako ng kwento na sana kapulutan nyo ng aral. Kilala ko sa lugar namin na mabait, masipag at matulungin. Siya nga pala, taga Leyte po ako. Kung saan eksakto, hindi ko na lang po sasabihin. Yun na nga po, mabait, masipag at matulungin ako. At sa tuwing may makakasalubong akong kapitbahay, magalang akong bumabati sa kanila. Dahil sa ugali kong yun, tumatak ako sa mga kapitbahay namin. Sa edad po na 19, ay naisipan akong isama ni Mama sa syudad. Hiwalay na kasi sila ng tatay ko. May ibang kinakasama na si Mama at ganoon din naman po si Papa. Dalawa lang kami magkapatid at pareho kaming lalaki. Dahil ako ang bunso, ako ang naiwan kay Mama. Samantalang si kuya ko naman kay Papa. Sa totoo lang po, ayoko talagang sumama kay Mama. Hindi ko kasi gusto ang ugali ng kinakasama niya. Pero wala naman po akong choice. Kaya napilitan talaga ako noon. Nang makarating na po kami ng syudad, talagang naging masalimuot po ang naging buhay ko. Palagi akong sinasakta ng amain ko. Nagkakaroon ako ng mga sugat sa paa at sa iba't ibang parte ng katawan ko. Minsan, nakikita mismo ni Mama ang ginagawa sa akin ng bago niyang kinakasama. Pero wala siyang ginagawa tungkol dito. Mas kinakampihan pa nga niya ang karelasyon niya kaysa sa sarili niyang anak. At dahil sa naging trato sa akin ng bago kong pamilya, nag-iba ang aking pakikitungo sa lahat. Ang dating mabait at magalang kong pag-uugali, napalitan po ng kabastusan. Sa isip ko kasi, kahit anong kabutihan ang gawin mo sa iba, ay susuklian ka pa rin nila ng kasamaan. Nang tumuntong ako sa edad na 20, ay doon na ako nagsimulang magbarkada. Meron po ako nakilalang siga. Sa ibang lugar po yun ng Leyte, na ang pangalan, Tomas. Gaya ko, pinagmamalupitan din siya sa kanila. Kaya raw siya nagsimulang magrebelde. Nagkakaintindihan kaming dalawa dahil pareho yung aming sitwasyon. Dahil dun, naging malapit kami sa isa't isa. Naging pasaway talaga kami at madalas kaming nakakakita ng away sa kahit pong saang lugar. Minsan, umuwi ako sa amin na may black eye, may mga pasa, may mga sugat. Hindi ko naman ito itinatago sa pamilya ko kasi wala naman silang pakialam sa akin. Lumipas po ang mga panahon. Taong 1996 na po. Meron pong kumalat na balita sa amin. Di umano, meron daw umaataking aswang sa aming lugar. Ayon sa mga kapitbahay namin na si Mang Tino, noong nakaraang gabi daw, meron nga raw umatake na aswang. Inubos daw nito ang mga alaga niyang manok. Maging ang mga alaga niyang baboy, hindi rin daw nakaligtas. Dahil sa sinabi niya, agad na bahala ang mga residente sa lugar namin. Natakot sila, lalo pa at may buntis kaming mga kapitbahay. Pinakita sa amin ng Mang Tino ang nangyari sa mga alaga niya at nang makita namin ito, hindi namin mapigilang mandiri. Nakalabas kasi yung mga laman loob nito at bukod doon, nagkalat din ng dugo. Nagkalasog-lasog yung mga katawan na para bang sinakmal ng isang mabangis na nilalang yung mga kaawa-awang hayop. Lahat ng namatay na hayop, walang mga ulo, kaya talagang nakaramdam kami ng kilabot. Para hindi mangamoy ang buong paligid, pinagtulungan naming ilibing yung mga alagang hayop ni Mang Tino. Habang inililibing ko ang huling manok na nakuha ko, ay napansin kong panay ang tawa ni Tomas. Nagtaka naman ako sa kanya, kaya tinanong ko siya kung ano ba ang nakakatawa. Ako kasi umigawa nito eh. Ako yung dumali sa mga alaga ni Mang Tino. Ang gusto ko lang naman, takutin yung mga residente. Gusto ko silang takutin na may aswang nga.
Muntik ko na siyang mahampas ng pala nang marinig ko ang mga sinabi niya. Noong una raw, pamilya lang daw niya ang gusto niyang takutin para daw magtanda na ang mga ito. Pero sa tuwing naiisip niyang maraming tao ang nabibiktima ng pananakot niya, ay nakaramdam na raw siya ng saya sa ginawa niyang bagay na iyon. Gusto kong magalit sa kanya. Hindi naman kasi tama na patayin ang alagang hayop ni Mang Tino. Pero hindi ko na lang ginawa yon. Sinabihan ko na lang siya na wag nang uulitin dahil kapag nahuli siya, panigurado, mabigat na kaparusahan ang aabutin niya. Hindi niya sineryoso ang sinabi ko. Tinawanan niya lang ako. Napakamatatakutin ko raw. Makalipas ng ilang araw matapos patayin ni Tomas sa mga hayop ni Mang Tino, ay ibang kalokohan na naman ang ginawa niya. Nag-ipon siya ng mga dugo ng baboy na galing sa katayan. Kumuha ng mga laman loob na patapuna. Tapos, nagnakaw ng isang buong baboy sa may palengke. Napakaingat niya sa pagnanakaw kaya hindi talaga siya nahuli. Dahil doon, napuno na naman po ng takot ang buong residente sa lugar na iyon. Paano ba naman? Nagkalat ang napakaraming tuyong dugo. Tapos meron pang mga laman loob. Kung saan-saan niya yun ikinalat at pinagtatapon. Nagsimulang pula ang mga daanan ng dahil sa dugong isinaboy niya sa mga yon. At sa unang pagkakataon, nakita kong natakot yung aking amain sa kanyang nasaksihan. Noong mga oras na iyon, inaamin kong naging masaya ako habang nakakita ko ang takot sa kanilang mga muka. Napaisip ako. At doon ko naintindihan ang nararamdaman ni Tomas sa tuwing gagawin ng bagay na iyon. Doon ako nagsimula gumawa ng isang napakalaking desisyon. Kinabukasan, araw ng Biyernes, kinausap ko si Tomas. Ang sabi ko sa kanya, tutulong na ako sa mga ginagawa niya. Gusto ko rin takutin yung amain ko, yung nanay ko. Takutin ang mga taong mapang-api. Natuwa naman siya dahil sa wakas, natauhan na raw ako. Nagsimula kami sa pagnanakaw at pagpatay ng mga alagang hayop ng mga kapitbahay namin. Wala kaming pinipili. Hanggang isang gabi, kinatay namin ang alagang panabong ng tatay niya at iniwan ito sa tapat ng kanilang pinto. Kinabukasan nga nun, kumalat ang balita. Mas lalo raw bumabang isang aswang sa aming lugar. Nagpatuloy kami sa ginagawa namin. Iba-iba ang estilong ginagawa namin. Naging maingat kami para walang makahuli sa amin. Ang dami na naming napapatay. Takot na takot yung buong lugar namin. Hanggang sa isang umaga, nagising na lang po ko na para bang hindi na ako nasisihan habang nakikita ang reaksyon ng mga kapitbahay namin. At doon na pumasok sa isip ko ang isang napakabaliw kong ideya. Noong araw na iyon, kinausap ko si Tomas. Tomas, ipagpatuloy natin itong ginagawa natin. Pero sa pagkakataon na to, sa kabilang bayan naman. Nang marinig niya ang sinabi ko, ay agad siyang nagdalawang isip. Masyadong delikado yung niisip mo. Ako yung sinasabihin mong duwag noon ah. Ikaw na bang naduduwag ngayon? Akala ko pa naman matapang ka. Naasar po si Tomas sa sinabi ko. At di nagtagal, pumayag siya sa gusto ko. Kinagabihan nga nun, nagpunta kami sa kabilang bayan. Hindi naman ganoon kalayo ang bayan sa lugar namin, kaya mabilis kaming nakarating doon. Akala ko, mahihirapan kami sa pagtakot sa kanila. Ngunit hindi. Dahil hindi naman kasi ganoon kalayo ang distansya ng kabilang bayan na iyon, umaabot din pala sa kanila ang balita tungkol sa bayan namin. Kaya ang kwentong aswang, mabilis po nilang kinatakutan at pinaniwalaan. Tama na siguro yun. Baka kasi malintikan tayo eh. Mas malaki ang bayan na to. Baka sa susunod hindi na natin magawa yung ginagawa natin eh. Baka mahuli na tayo. Ang duwag mo naman. Nagsisimula pa nga lang tayo eh. Hindi matatakot yung mga tao dito kapag isang pananakot lang. Dapat sunod-sunod. Walang nagawa si Tomas. Napapasunod ko siya kasi ayaw niyang natatapakan yung pride niya.
At gaya sa bayan namin, pumatay din kami ng mga alagang hayop doon. Nagsaboy ng mga laman loob, kinalat ng mga dugo sa daan. Hindi pa ako nakontento kaya sinabihan ko si Tomas na kumuha kami ng maraming uling. Uy Kiko, para saan yung uling? May naisip kasi ako Tomas eh. Plano ko magpakita sa mga tao. Tapos magkukunwari ako na aswang. Nasisiraan ka na ba Kiko? Kagaguhan yan. Sobra-sobra na yung ginagawa mo. Napakadelikado niyan. Sa pagkakataon po na yun, iniwan niya na ako at tuluyan na siyang umuwi sa bayan namin. Ngunit ako, kahit mag-isa, ay nagpatuloy pa rin. Naghanap ako ng uling at sakto naman na may pugon doon sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. Pinahiran ko ng napakaraming uling ang buong katawan. Nagubad pa nga ako ng damit. Short ko lang yung tinira ko. Nabalot na ng napakaraming uling ang aking katawan. Kaya nagmistulan na akong isang agta. Nagtago ako sa isang puno malapit sa may kalsada. Bala ko kasing maghintay ng mga taong dadaan at saka magpapakita sa kanila. Magpapanggap ako at hahabulin sila hanggang sa matakot sila ng sobra. Habang naghihintay ako, ay hindi ko mapigilang matawa sa kakaisip sa magiging reaksyon ng una kong mabibiktima. Akala ko nga ay wala nang dadaan. Ngunit maya-maya lamang, meron na pong papalapit sa akin ni isang babae at isang lalaki. Mukhang magsyota. Napaka-sweet pa nga ng dalawa. Hinanda ko na ang sarili ko. Gugulatin ko sila. At nang makalapit sila sa akin, agad akong tumalon papalapit sa kanila. Sigaw ako ng sigaw. Akala mo mabangis na kung ano. Nang makita nga nila ako, natakot sila at kumaripas ng takbo. Tawang-tawa talaga ako nun. Lalo pa nang makita ko yung reaksyon nila at kung papaano iniwan ng lalaki yung nobya niya. Dahil sa ginawa ko, kumalat nga sa lugar na yun na meron nga nagpapakita na aswang. Tawang-tawa talaga ako nun. Sabi ko, isa pa, hindi pa ako kontento. Wala namang makakahuli sa akin. Ang sunod kong ginawa, sa sementeryo ko naman balak gawin. Balita ko kasi, maraming kabataan ang nakatambay doon tuwing gabi. Doon sila gumagawa ng mga kalokohan, nagdodroga, naninigarilyo, nakikipagtalik at kung ano-ano pa. Pinuntahan ko ang liblib na sementeryo na iyon. Ngunit sa pagpunta ko doon, may nakita naman akong isang lalaki. Nakatalikod siya sa akin kaya dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi ko kita kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Pero sa tingin ko, meron siyang kinakain. Tuwang-tuwa pa nga ako noon. Sa isip ko, mailuluwa niya lahat ng kinakain niya sa sobrang takot. Nang tuluyan na akong makalapit sa kanya, ay agad ko siyang sinigawan ng malakas. Imbis na matakot at magulat ko yung tao, ay naging baliktad ang sitwasyon naming dalawa. Sobrang nangilabot ako sa aking nakita. Hinarap kasi ako nung lalaking yon. Duguan ang matatalas niyang mga ngipin. Nakapula, nanilisik ang kanyang mga mata. Napakahaba rin ang kanyang dila at higit sa lahat, matulis din ang hugis ng dalawa niyang mga tenga. Literal pong nanginig yung buo kong katawan. Natakot ako. Hindi ko talaga lubos akalain na sa kalokohan kong yun, makakatagpo at makakaharap ako ng totoong aswang. Ang mas lalo pang nagpakilabot sa akin ay noong mapagtanto ko ang hawak-hawak niya. Sa kanyang kamay, may umaagos na napakaraming dugo. Meron siyang hawak-hawak na parte ng isang tao. Sa kanyang likuran, merong nakahandusay na bangkay ng isang babae. Nasuko nga ako at tanderi sa nakita ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Nag-flashback na ang buo kong buhay. Akala ko katapusan ko na. Hinanda ko na nga ang sarili ko sa mangyayari sa akin. Pumikit ako. Ngunit tumipas na ang ilang minuto, wala ko naramdaman sa katawan ko. Ngunit maya-maya, nabingi ako ng marinig ko ang isang nakakangilong pag-ungol.
Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko si Tomas. Nandun sa tabi ko. May binabato doon sa aswang. Napalagay ko, asin. Sinabuyan niya ng sinabuyan yung aswang. Kita ko yung pag-usok ng balat nito na para bang napapaso. Doon ko naalala ang mga sabi-sabi. Mabisa palang panlaban yung asin sa mga aswang. Nagkalaptos-laptos yung katawan ng aswang. Kaya nagmadali itong tumakbo papaalis ng sementeryo. Nang tuluyan na itong makaalis, nilapitan ako ni Tomas. Ano, Kiko? Sinaktan ka ba ng aswang? Kamusta ka? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaiyak at napayakap ako sa kaibigan ko. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit ganoon yung nangyari sa amin, tinulungan niya pa rin ako at iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Umalis kaming dalawa. At dahil sa naging karanasan na iyon, napagpasyahan po namin ng kaibigan kong si Tomas na magbago. Naging mas responsable kami kumpara sa dati. Kahit balasubas po yung tatay at nanay ko, kaming dalawa po ni Tomas, nag-focus na lang po sa mga buhay namin. Naghanap kami ng magandang trabaho. At ngayon heto, kahit papaano, mas maigi na po ang buhay kumpara noon. Hanggang sa mga punto po na ito, hindi po nalaman ng mga residente doon sa amin, pati sa kabilang lugar, na kami ang may pakana ng mga bagay na iyon. Pero ang alam talaga ng lahat, aswang talaga ang may gawa ng lahat. Lalo pa nang makita nila yung patay na katawan doon sa may sementeryo. Yun ang mas nagpatunay sa kanilang lahat na aswang nga talaga ang gumagawa. Ngunit ganoon pa man, doon din po natigil ang lahat. Napakalaking coincidence talaga na nagloloko-loko lang kami. Pero yun pala, mayroon nga talagang aswang na gumagala sa lugar namin na iyon. Sana may natutunan kayong leksyon. Huwag niyo kaming tutularan. Huwag kayong maging loko-loko. Lumaban kayo ng patas.